Malalim na napabuntong hininga si Mauro matapos pirmahan ng isa sa ilang tambak na document sa kanyang mesa. Inalis niya ang suot niyang salamin at hinilot ang nose bridge niya bago sumandal sa swivel chair. "Sir, do you want coffee or whiskey?" Tanong ng kanyang sekretaryo. Tiningnan niya ito. "A glass of whiskey, please." "Thank you, Ralph." Sagot niya. Tumango naman ito bago tumalima. Kailangan talaga niya yon sa maghapong pagkakasubsob sa trabaho. Sanay naman na siya dahil sa halos 8 taon mula nung ipinasa ng ama niya ang Devegatech na isang multi-billion tech company, ay doon na lang nakatutok ang atensyon niya bilang kasalukuyang CEO nito. Dalawang bagay lang naman ang mahalaga kay Mauro. Una ay ang reputasyon ng kanilang kumpanya at ang ikalawa at pinakahigit sa lahat ay ang kaisa-isa niyang anak na babae. Saktong pag-abot ng alak ng sekretaryo niya ay ang pag-ring naman ng cellphone niya. Nagpasalamat muna siya sa sekretaryo niya na lumabas din kaagad ng opisina. "Hello, my princess. Nag-dinner ka na ba?" Sagot niya sa tawag. Ito ang kaisa-isang anak niya na si Macy. "Yes, Daddy. Done na po. What time ka po uuwi, Daddy?" Tiningnan naman niya ang tambak na gawain at binaliwala ang mga yon. Kakalimutan niya talaga ang lahat para sa anak. "Before 8 ay baka kauwi na ako, princess." "Why? Did you miss Daddy already?" "Of course, Daddy. I always miss you when you're not here po. But aside from that, I have something to tell you, Daddy." Nagsalubong ang mga kilay niya nang mahimigan na tila excited ito. "What is it, princess?" Kuryoso niyang tanong. "Basta po, Daddy. You have to come home if you want to know what it is." Humagkikik pa ito na ikinangiti niya. Ang anak na lang talaga niya ang nakakapagbigay ng ngiti sa kanya matapos mawala ang asawa niya. Namatay kasi sa panganganak ang asawa niya. Mahirap at madilim ang mga sandaling yon para kay Mauro. Pero dahil sa anak niya, patuloy siyang lumalaban. "Okay, Daddy's curious now. Uuwi na ako, princess." Anya na ikinatawa ng bata. "Yay! Okay, Daddy. I will wait for you. Ingat ka po, Daddy, ah. I love you." "I love you more, princess. Wait for me, okay?" Anya bago tinapos ang tawag. Inubos muna niya ang iniinom na whiskey bago tumayo at isinuot ang eyeglasses. Paglabas ng opisina ay tumayo ang male secretary niya sa pwesto nito. "Uuwi na ako, Ralph. My daughter is waiting for me. After your work here, pwede ka na rin umuwi." Anya at tumango ito. "Okay po, sir. Ingat po kayo." Tinapik lang niya ang balikat nito bago lumakad palayo para umuwi. Hindi naman nagtagal ay nasa bahay na siya. Napangiti si Mauro nang makita ang anak sa front porch ng kanilang mansyon na naghihintay sa kanya. "Daddy!" Sigaw ni Macy na sumalubong sa kanya pagbaba ng sasakyan. "Why are you here outside, princess?" Mabilis niya itong binuhat matapos halikan. "Hinihintay po kita nung sinabi mo na malapit ka na po." "Okay, let's go inside first." Pinasok niya ito sa loob ng bahay at naupo muna sila sa living area. Naglapitan naman ang mga kasambahay para asikasuhin siya. Kinuha namang ito ang mga dala niya. Inalis ang suot na coat. Pinalitan ng suot niyang sapatos ng komportableng pambahay na tsinelas at dinalhan ng maiinom. "So ano yung gusto mong sabihin sa akin, princess? You told me na may sasabihin ka once na nakauwi na ako. I'm here now." Anya matapos uminom ng juice. "Yes, Daddy. I'd like to tell you that I saw a mermaid. A very beautiful mermaid po." Malakas na sagot nito at nagdiningning pa ang mga mata. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Mauro sa pagtataka. "A mermaid? Where did you see it?" "Sa phone ni Yaya Rita." Sagot nito at tinuro pa ang personal nanny. Binalingan naman niya ito ng may pagtataka at pagtatanong. Si Mermaid Isla po yung sinasabi niya, Sir Mauro." Sagot ng yaya na lalo niyang ikinataka. "Mermaid Isla? Sino yun?" Si Mermaid Isla po, o Isla Etrata ay isang concert creator po sa TikTok at YouTube na isang professional mermaid diver po, sir. "Show her to Daddy. Yaya Rita, where's your phone?" Wika ni Missy. "Naku baby girl, lobat ako eh." Napabuntong hininga na lang si Mauro at kinuha ang phone niya. "Ano bang pangalan niya sa social media? Let me check." "Mermaid Isla po, Sir Mauro. Hanapin niyo po siya sa TikTok." Sagot ng yaya. Tumipa naman siya sa phone niya. Napa-download patuloy siya ng TikTok at gumawa ng dummy account para lang hanapin ang Mermaid Isla na sinasabi ng mga ito. "That's her, Daddy! The most beautiful mermaid I've ever seen!" Sabi ng anak niya at nagkukulit na sa kandungan niya habang nanonood ng ilang videos ng dalaga na lumalangoy sa dagat na may suot na realistic mermaid tail.
Isn't she beautiful, Daddy? She's maganda, right? Napakurap naman si Mauro at tumango. Yeah, she's beautiful, princess. Sagot niya na walang halong pagsisinungaling. Hindi niya maintindihan ang sarili pero hindi niya maalis ang tingin sa babaeng pinapanood. Morena ito na may maamong muka at balingkinitang katawan. Malaking kasinungalingan kung sasabihin niyang hindi siya nagagandahan dito. Hanggang sa pag-akyat nila sa kwarto niya ay puro pa rin ang babaeng si Isla ang bukang bibig ng anak niya. Doon pa ito sa kwarto niya natulog dahil marami itong kwento. She's really beautiful talaga, Daddy. I know she's not a real mermaid but she's so pretty and she's like a real mermaid talaga. Papuri na naman ng anak. Nakangiti lang siyang nakikinig habang nakaunan ito sa braso niya. I want to swim like her po, Daddy. I want to be a mermaid like her, but I can't. Oh, bakit naman nalulungkot ang princess ko? Tanong niya rito. Tumingala naman ito sa kanya. Kasi hindi naman po ako marunong lumangoy, Daddy eh. Oh, problema pa yun. I can enroll you to a swimming class if you want. Ayoko po, Daddy. I'm scared. There's nothing to be scared of, princess. Kung may isang bagay kang gustong gawin, you have to be brave to achieve it. And you should start doing it by embracing your fears. Wika niya. Muling tumingala sa kanyang anak at ngumiti na rin. Thank you, Daddy. I will tell you soon kapag ready na po ako. Sabi naman nito. Tumango na lang siya at hinalikan ng ulo ng anak na nanonood na ulit sa phone niya. Ilang sandali lang din ay nakatulog na si Macy. Kinuha ni Mauro ang cellphone niya at inayos ang pagkakahiga ng anak sa kama. Nakangiti siyang tiningnan ito at hinawi ang buhok nito bago muling hinalikan ng noo. Good night, my princess. Daddy loves you. Bulong niya rito. Humiga na rin siya ng ayos at dinampot ang phone niya. Natigilan siyang muli nang makita sa screen ang nakangiting mukha ni Isla na nakatitig sa kamera. Nakapos ang video nito na nakaupo sa dalampasigan. Isla Etrata, you caught my daughter's attention, huh? Anya at dala ng curiosity ay nag-stalk siya rito. A professional mermaid diver and a content creator. She crafts realistic mermaid tales too, and does underwater performances for environmental awareness and charity events. Basa niya sa mga nakikitang impormasyon tungkol dito. And she's quite famous, huh? With over 5 million subscribers on YouTube, 7 million on TikTok, and more on other social media platforms. Nag-scroll pa si Mauro at nagbasa pa ng ilang minuto hanggang sa masatisfy siya. Gusto niya kasing makasigurado na walang negative na epekto ang impluwensya ni Isla sa anak niya. At wala naman siyang nakitang mali rito. Hanggang sa mga sumunod pang araw ay bukang bibig pa rin ng anak niya si Isla. At isang beses habang kumakain sila ng breakfast, ay may sinabi itong hindi niya inaasahan. Daddy, I want to meet her. Gusto ko po makita si Mermaid Isla. Sabi nito. I'm not sure about that, princess. She's a social media celebrity and I'm certain that she's busy. Pero wala po bang chance na makita ko siya in person? I really want to see her, Daddy. I want to watch her swim. Nakapout na sagot ng anak at ipinagpatuloy ang pagkain. I'm sorry, princess, but I can't promise you that. Hindi na nagsalita si Macy at nagpatuloy na lang sa pagkain. Hanggang bago siya umalis para magtrabaho ay pansin niyang malungkot ang bata. Sinubukan ni Mauro na i-focus ang isipan sa trabaho. Pero tuwing sumasagi ang mga mata niya sa picture ng anak sa mesa niya, ay naaalala niya ang sinabi nito sa almusal. Malalim na napabuntong hininga na lamang siya at kinuha ang phone niya. Hindi niya inaasahan na gagawin niya ang bagay na ito, pero para sa anak niya ay susubukan niya. Wala namang masama kung susubukan. Anya matapos mag-send ng chats kay Isla sa mga social media accounts nito. Inaasahan niya magre-reply rin ito kaagad pero ilang araw na ang lumipas ay wala man lang siyang natatanggap na reply sa mga chats niya rito. Ni wala man lang seen. Why isn't she responding? Sobrang busy ba talaga niya? Kunot ang noon niyang tanong habang tinitingnan ng mga account nito. Nagdadalawang isip na si Mauro kung ano ang gagawin para mapansin ni Isla ang mga chat at comments niya. Gustong-gusto na kasi niya itong makausap dahil binabalak niya ang pakikipag-meet and greet ng anak niya kay Isla bilang regalo sa nalalapit na birthday nito sa susunod na buwan. That's it. If she's not going to see and reply to my chats, then ako na pupunta sa kanya. Anya nang makapagpasya na ng gagawin. Sir, ano po yun? Tanong ni Ralph na naroon sa opisina niya. Ralph, I want you to clear all of my schedule next week. I have something important to do. Sure po, sir. Pero ano po bang ilalagay ko dahilan?
para po ma-update ko ang mga nakaschedule niyong meeting. Tumingin siya sa phone niya at tinignan ng profile ni Isla sa account nito. Pupunta ako ng Puerto Galera. May importanteng tao akong kailangan kausapin. Okay po sir, got it. Kinabukasan ay maagang naghanda si Mauro para sa pagpunta sa Puerto Galera. Hindi na niya ipinaalam sa anak ang mga gagawin, pero nakapagpaalam naman na siya rito na mawawala siya ng ilang araw. Sakto namang umuwi ang mga magulang niya galing US dahil nga nalalapit na ang birthday ng anak niya, kaya kampante siyang iwan sandali ang bata. Huwag ka mag-alala sa prinsesa mo, iho. Kami na bahala sa kanya rito. Have a safe trip, okay? Wika ng mommy niya na hawak ang anak niya. Thank you, Mom. Anya bago lumapit sa anak niya at lumuhod sa harapan nito. Ngumiti siya dito at hinawakan ng pisngi nito. Alis na ako, princess. Behave ka rito kay na lolo and lola, okay? Bili niya rito. Tumango naman ito nang nakangiti. Behave naman po ako always, Daddy. Ingat ka po sa pupuntahan mo. And please come back soon, okay? Birthday ko na next month po. I know, princess. Don't worry. Hindi mo namamalaya na nakabalik na ako. Yumakap naman si Macy sa kanya at hinalikan niya ang bumbunan nito. Matapos makapagpaalam sa anak at sa mga magulang, ay tumulak na si Mauro para personal na puntahan si Isla. Samantala, naglalakad-lakad sa tabing dagat si Isla kasama ang pinsan niyang Becky na si Brandy. Nakasanayan na kasi niya ang paglalakad sa tabing dagat tuwing umaga. Nakakaloka talaga ang signal na yan, no, Kasin? Mantakin mo isang linggo halos wala tayong signal dito. Hindi tuloy kami makapag-video call ng jowa kong afam. Ani Brandy na ikinatawa na lamang niya pero kalaunan ay napabuntong hininga na rin. Kaya nga halos isang linggo na rin tuloy akong walang update sa YouTube channel at social media account ko. Hindi bale, kapag bumalik na ulit ang signal ko dito sa atin, ilapag na natin agad ang ginawa nating video nung nakaraan. Tapos mo na naman ang editing, diba? Baling niya sa pinsan. Bukod sa cameraman ay editor din kasi niya ito. Syempre naman, hindi mo naman ako binabayaran para kumupad-kupad ano. Kahit magkasin tayo, trabaho ko pa rin to bilang editor mo. I'm a professional, ganun. Nagtawanan na lamang sila nito sa mga simpleng hirit nito. Napabuntong hininga muli si Isla at malaki ang ngiting pinagmasdan ng kagandahan ng asul na dagat. Ibang-iba talaga ang kapayapaan at kaginhawaan na hatid sa kanya ng dagat. Kaya naman sa kabila ng magandang buhay na hatid sa kanya ngayon ng kasikatan bilang content creator, ay napili pa rin niyang manatili sa maliit na bayan nila sa Puerto Galera. 5 taon pa lang siya sa pagko-content pero malaki na ang pagbabagong dulot nito sa simpleng buhay nila noon. Ngayon kasi ay nabibigyan na niya ng magandang buhay ang pamilya at nakakatulong pa siya sa iba. Naglalakad na sila pabalik nang makita nila ang 7 taong gulang na anak ng Kuya Jepoy niya. Tumatakbo ito palapit sa kanila. "Oh, Jep, anong problema? Bakit ka tumatakbo?" Tanong ni Isla rito. Hingal pa itong naghabol ng hininga bago siya sinagot. Tita, kasi po may bisita po na dumating at hinahanap ka po. Sabi nito. Nagkatingin na naman sila ni Brandy. "May inaasahan ba akong bisita ngayon?" Tanong niya rito. "Abay, wala naman. Sino ba yung bisita na sinasabi mo, Jep? Baling ng pinsan sa pamangkin niya. "Hindi ko po alam. Pero pogi po, Tita Isla, at mukhang mayaman kasi ang ganda ng kotse Tapos nag-i-English pa. Dumudugo na nga ang ilong ni Papa kakakausap dun, kaya pinapahanap ka na niya sa akin." "Ganon? Tara nga, bilisan na natin at baka naghihintay yung tao." Wika niya at lumakad na kasama ang mga ito. Nang makabalik sa kanila ay dire-diretso siyang lumakad papunta sa bahay nila at papasok pa lang ng bahay ay rinig na niya ang kapatid at mga magulang na may kausap. Napatingin ang lahat sa kanya. "Isla, mabuti naman at nandito ka na." Anang nanay niya. Tumayo na ang mga ito at lumapit sa kanya, sa kabinalingan ng bisita. "Ito na po ang anak ko, sir." "Ikaw na ang kumausap dyan. Nauubos ang English ko sa baul." Bulong ng kuya niya. Naiiling na napangiti na lamang siya bago hinarap ang bisita. Sandali siyang natigilan na magtama ang mga mata nila ng lalaking nakaupo sa couch. Hindi may pagkakaila ni Isla na tunay ngang gwapo ang lalaki na para bang artistahin. Sa kutis nitong maputi at mukhang mamahaling damit, ay batid niyang mayaman nga ang lalaki. Kaya lang ipakiwari ba niya ay sobrang seryoso nito sa buhay at mukhang masungit. Hindi pa nakatulong ang suot nitong eyeglasses, bagamat dagdag naman yun sa kagwapuhan nito. Dahil nandito na si Isla ay maiwan na muna namin kayo na makapag-usap na kayo sa importanteng bagay na sinasabi mo, sir." Wika ng nanay niya.
Tumango naman ang tipid ng lalaki at nagpasalamat. Nang umalis na ang mga ito at sila na lamang ang naiwan, ay lumapit na siya at naupo sa couch na kaharap ng inuupuan nito. Good morning. Pasensya na sa paghihintay. Hindi ko kasi inaasahan na may bisita ako ngayon na darating. Ano bang kailangan mo? Tanong niya. Napakurap naman ito at umayos ng pagkakaupo mula sa ilang minutong pagkakatitig nito sa kanya. Tumikhim ito bago nagsalita. Good morning too. I should be the one apologizing for coming here without prior notice. Hindi mo kasi sinasagot ang mga chat ko sa'yo this past few days. Kaya ako ng personal na nagpunta sa'yo. Ayos lang po. Nabigla lang din naman ako na may bisita ako ngayon. About din sa mga chat na sinasabi mo, pasensya na rin kasi halos isang linggo na kasing mahirap ang signal dito sa amin. May nasira yatang tower or something, kaya hindi rin ako makapagbukas ng mga account ko. Yeah, I only found out as soon as I arrived here yesterday. Tungkol sa pagpunta mo rito, ano bang kailangan mo? Pasensya na, sino ka nga po pala? Anya at agad naman itong naglahad ng kamay. Oh, my bad. I'm Mauro de Vega. Nice meeting you, Miss Isla Etrata. Pakilala nito. Nakipagkamay naman siya rito. Nice meeting you rin, Sir Mauro. Mauro is enough, Miss Isla. Okay, kung gano'n ay Isla na lang din ang itawag mo sa akin, Mauro. Sagot niya at nginitian to. Sandaling napatulala ito sa kanya bago napalunok at mabilis na binitiwan ng kamay niya. Yeah, sure, Isla. So, ano nga yung ibinunta mo rito, Mauro? Oh, about that. May request sana ako sa'yo and I'm hoping na pakinggan mo muna. Nito. Nagsalubong ang kilay ni Isla dala ng kuryosidad at tumango. Nagsimula naman itong magkwento at sinabing hinahangaan siya ng anak nito. Ipinakita pa ni Mauro sa kanya ang cute na picture ng isang batang babae na labis niyang ikinatuwa. Pero ang ikinabigla niya ay nang sabihin nito na gusto siyang ma-meet ng anak nito. And that's the reason why I'm here, Isla. I'd like to invite you to my daughter's birthday next month. I was hoping you could come as Mermaid Isla, whom she really admires. Don't worry, magbabayad ako kahit magkano. Just please say yes. Wika nito, may bahid ng pagsusumamo. Malalim na napabuntong hininga si Isla matapos mapakinggan ng sadya nito. First of all, gusto kong sabihin na sobrang cute ng anak mo, Mauro. Masaya ako na may isang cute na baby akong supporter na tulad niya. Pero kasi, hindi kasi ako gumagawa ng ganyang bagay. I mean, hindi ako tumatanggap ng private na trabaho para maging party clown or fantasy prop sa isang party or event. Ginagawa ko mga mermaid dive contents ko for environmental awareness campaign. Sagot niya na mukhang ikinadismaya ng lalaki. I'm sorry talaga, Mauro, pero tatanggihan ko to. Pero pwede naman akong gumawa ng video greetings para sa kanya. At kung makapunta ako sa Manila, imimit ko siya. Dagdag pa niya. Malalim na napabuntong hininga naman ito at marahang tumango. I'm half expecting that answer already. Pero hindi naman kita inaanyayahan para maging party clown or fantasy props tulad ng sinasabi mo. I'm just hoping na mapagbigyan mo ang hiling ng anak ko. Bringing you to her party as a surprise will surely make her happy. Sabi nito, tahimik naman siyang nakatitig lang dito. You know, namatay ang asawa ko giving birth to our daughter. And every birthday ng anak ko ay nagsasorry siya sa akin dahil nawala ang mommy niya. Pagpapatuloy nito. Though palagi kong sinasabi sa kanyang hindi niya yun kasalanan. Sa tuwing birthday niya, inaalala niya lagi na ang birthday niya ang araw na namatay ang mommy niya, na hindi man lang niya nakasama. Nabigla si Isla sa narinig at tila naputulan ng dila. Hindi naman siguro yun gawa-gawa lang ng lalaki para mapapayag siya nito. Nakaramdam tuloy siya ng lungkot, hiya at awa para sa pagtanggi sa kagustuhan ng isang bata. Hindi ko to sinabi para maawa o mapapayag ka, Isla. Gusto ko lang sabihin na malaking magiging epekto ng pagpunta mo at pakikipagkita sa kanya sa birthday niya. It will surely make her day, and it will be memorable for her to meet you. But I respect your decision. Wika nito bago ito tumayo. Thank you for your time, Isla. Sorry again for coming here without notice. I'll be going ahead now. It's nice seeing you in person. Lumakad na si Mauro palabas ng bahay nila. Naiwan siyang nakatulala pa rin. Wala kasi sa loob ni Isla talaga ang makipag-collaboration o tumanggap ng trabaho na babayaran ang paglangoy niya for personal interest. Pero sa mga narinig niya sa sinabi ni Mauro kanina, hindi naman kakayanin ng puso at konsensya niya na hayaan na lamang ang isang batang humahanga sa kanya. Ang sama ko naman kung hindi ko pagbibigyan ng request ng pinaka-cute kong fan. Anya bago tumayo at dali-daling tumakbo palabas para habulin si Mauro.
Nakita niya ito na malapit na sa gate at pasakay na sana ng sasakyan nito. Mauro, sandali lang! Sigaw niya na napansin nito. Tumigil siya sa pagtakbo nang malapit na siya rito. Pumapayag na ako. Anya at seryosong tinitigan lang siya nito. Kung gagawin mo yan, out of pity, wag nila... No, gagawin ko to para sa pinaka-cute kong fan. Mabilis niyang putol dito. Sandaling nakipagtitigan sa kanya si Mauro at medyo naiilang na siya dahil para bang tumatagos na ang tingin nito sa kanya. Gusto ko rin palang sabihin na hindi ako magpapabayad, Mauro. What? Why? Tulad ng sabi ko, hindi kasi ako tumatanggap ng trabaho at nagpapabayad para sa mga ganyang event. Hayaan mo na lang akong gawin to para mapasaya ang anak mo sa birthday niya. Are you sure? Malaking abala to para sa'yo, for sure. Umiling siya. Hindi naman. Magbibigay ako ng oras sa kanya. Gusto ko rin makilala siya kasi sa tingin ko siya ang pinakabatang tagahanga ko. Sagot niya. Kalaunan ay napabuntong hininga rin ito at tumango. Okay, fine. Hindi na kita babayaran. But I still want to do something in return. You mentioned earlier na may sinusuportahan kang Marine Conservation Foundation, right? Oo, meron nga. Bakit? Then yung ibabayad ko sa'yo sa foundation na yun ko na lang ibibigay. Dodoblehin ko na rin bilang donation. Seryosong wika nito. Medyo napanganga si Isla at napakamot sa kanyang pisngi. Gwapo ang lalaking to pero medyo makulit din pala. Bulong niya sa sarili. What is it, Isla? Mabilis siyang umiling at ngumiti. Wala. Ang sabi ko ay ikaw ang bahala. Kung yan ang gusto mo ay mas okay na yan. Napakalaki ng maitutulong ng donation mo sa foundation. Salamat in advance. No worries. Ito lang ang naisip ko para makabawi sa napakalaking bagay rin na gagawin mo for my daughter. Ngumiti na lamang si Isla rito at tumango. By the way, kung hindi nakakaabala sa'yo, is it okay na bumalik ako ulit dito bukas, Isla? Ha? Babalik ka? Bakit naman? Para saan? To talk to you about the plan for my daughter's birthday surprise. Para na rin alam mong gagawin natin. Ganun ba? O sige, wala namang problema. Kung hindi ko pa naman babalik ng Manila Not yet. I have 3 days to stay here. Talaga palang nagbakasyon ka rito sa probinsya namin? No, sinadya talaga kita. Nagkatitigan pa sila nito ng ilang segundo. Mauuna na muna ako, Isla. Thank you again. You're welcome, Mauro. Mag-iingat ka. Anya. Nang makaalis na ito ay saka naman naglapitan ang pamilya niya para mag-usisa. Kinuwento naman niya ang napag-usapan nila. Pero ang mas ikinagulat ng mga ito ay ang isiniwalat ni Brandy. Gaga ka? Bakit di ka nagbabayad? Kayang-kaya ng pogi yun na magbayad kahit pa ilang milyon? Hindi mo ba siya kilala? He's Mauro De Vega, CEO ng De Vega Tech. Isa siyang billionaire businessman. Laglag ang panganin ng Isla sa narinig, lalo na nang ipakita pa ni Brandy ang cellphone nito kung nasaan ang article patungkol sa byudo. Expected naman na ni Isla na mayaman ng lalaki, pero hindi niya inaasahang bilyonaryo pa pala ito at CEO ng isang kilalang kumpanya. Kaya kinabukasan nang bumalik si Mauro para pag-usapan ang magiging plano nila ay hindi niya alam kung paano ito pakikitunguhan. Nakikinig lang siya sa mga sinasabi nito. So what do you think, Isla? May gusto ka bang idagdag o ipabago? Tanong ni Mauro na humila sa pagkatulala niya. Wala na. Ayos na sa akin ang lahat. Maganda ang planong naisip mo. Wika niya. Tinitigan muna siya nito bago ito tumango. Matapos nilang makapag-usap ay lumabas na rin sila ng bahay. Huminto pa si Mauro na nakatanaw sa dagat mula sa kinatatayuan nila. Hindi ako nagkaroon ng chance kahapon na purihin tong lugar nyo. It's so peaceful and relaxing here. You're blessed to see the beauty of the blue sea from here every day, Isla. Anito, napangiti naman siya at tumango bago tumabi rito. Oo nga kapag stress ako o kaya hindi ng pahinga, madalas ako naglalakad-lakad sa tabing dagat. Pakiramdam ko kasi ay konektado na ako sa dagat at may binibigay itong kaginhawahan sa akin. Kaya nga dito ko pa rin naisip na ipatayo itong bahay namin ngayon para malapit pa rin kami sa dagat. Well, maybe that's because you grew up here. At mahirap para sa'yo na iwan ang nakalakihan mo. Aside from that, sa dagat ka gumagawa ng mga video na pinupost mo online, right? Oo, tama ka. Bukod nga doon ay malaking bahagi talaga ng buhay ko ang dagat. Bago naman kasi ako naging isang mermaid isla, ay ang dagat na talaga ang bumubuhay sa amin bilang dating mangingisda ang tatay namin. Kaya nga ngayon na meron na ako,
It's time para ako naman ang tumulong sa dagat sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga awareness ng polusyon sa karagatan. And I think that's why you're so blessed. Mabuti ang puso mo at matulungin ka, kaya minamahal ka ng dagat at ng mga tao. Natahimik si Isla at natulala na lang na napatingin sa lalaki. Maging ito'y tahimik lang din na nakatitig sa kanya. Kundi nga lang sa malakas na tili ni Brandy na mukhang pinagtitripan na naman ng kuya niya, ay baka magtagal pa ang titigan nila. Si Mauro ang unang nakabawi at tumikhim. I think I should go ahead. Anito bago naglakad. Sumunod naman siya rito. Aalis ka na? Yeah, why? You want me to stay a little longer? Sagot nito na ikinapula ng mukha niya. Ha? Hindi. I mean, kasi, magtatanghali na kasi. Gusto lang kitang yayain na mag-lunch na muna bago ka umalis. Yun. Natataranta niyang sagot. Bigla namang tumaas ang gilid ng labi nito na agad din itong inalis at tumikhim. Is that so? Well, thank you. I would love to but I really have to go. Kailangan ko kasi makabalik agad ng Manila today dahil may emergency meeting akong kailangang asikasuhin. Kaya maaga akong pumunta rito. But next time, kapag nagkita tayo ulit, kakain tayo. Ganun ba? O sige, mag-iingat ka na lang sa biyahe. Tumigil sila sa paglalakad nang nasa labas na sila ng bahay. Humarap ito sa kanya. Thank you, Isla. I will see you again next month dun sa Manila. Oo naman. Wala yung problema, Mauro. Excited na nga ako makilala ang pinakabata kong fan. I'm sure she will be surprised to see you. And that day will be memorable for her. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako for accepting my request. Kahit na hindi mo to usually ginagawa. Ngumiti siya at marahang umiling. Sana lang talaga'y matawa siya. Gusto ko rin mapasaya siya sa araw ng birthday niya. I'm sure she will. Bukang bibig ka niya palagi kaya matutuwa ang prinsesa ko sigurado. Anyway, I'll go ahead, Isla. Thank you very much again and see you na lang sa Manila. I have your contact number naman. I'll call or text you na lang para i-update ka about my daughter's party. Anito at naglahad ng kamay. Tinanggap naman niya yon para makipagkamay pero tila ba na kuryente siya at sabay silang napabitaw sa isa't isa. Salamat din, Mauro. See you again soon. Mag-iingat ka ulit sa biyahe. Nasabi na lang niya. Matapos naman siyang titigan nito ay tumango rin ito at nagpaalam na. Hinatid ng tingin ni Isla si Mauro hanggang sa makalabas na ng gate nila ang sasakyan nito. Mabait naman pala siya kahit na mukhang masungit at seryoso sa buhay. Anya at napangiti na lamang. Matapos ang araw na yon ay nagpatuloy ang normal na buhay ni Isla bilang content creator lalo na noong bumalik na ang signal sa lugar nila. Kasabay rin nun ay ang madalas na pag-uusap nila ni Mauro para sa paghahanda sa nalalapit na kaarawan ng anak nito. 2 linggo na kasi ang nakalipas mula noong puntahan siya nito. Hanggang sa sumapit na ang pagluwas ni Isla sa Maynila para sa kaarawan ni Macy. Habang nag-aayos siya ng mga dadalhin papuntang Manila ay nagring ang cellphone niya. Bigla siyang napangiti nang kunin ito at mabasa ang pangalan ni Mauro sa caller ID. Oh, hello, Mauro. 10:30 na ng gabi napatawag ka. Sagot niya sa tawag nito. Yeah, I know it's late but I just wanted to call you to say I'm sorry. Nagsalubong ang mga kilay niya. Ha? Paano naman saan? For not replying to your chats earlier. Ngayon lang kasi talaga ako nagkaroon ng oras na mag-check ng social media at ng phone. So I'm sorry. Napangiti naman si Isla at nahiga sa kama niya. Ito na naman ang makukulit na paru-paro sa tiyan niya sa tuwing kausap niya ito. Ewan ba niya kung kailan ito nagsimula, madalas ay sa cellphone lang naman sila nagkakausap nito. Oo nga Akala ko nga gumaganti ka na ron sa mga hindi ko pag-reply sa mga chat mo noon. Nagpipigil ng tawa ang hirit niya. What? No, hindi ako ganun, Isla. Busy lang talaga ako kanina kaya... Hindi na niya pinatapos ang pagpapaliwanag nito at natawa na ng malakas. Oy, biro lang, Mauro. Masyado ka naman seryoso. Alam ko namang abala kang tao dahil bukod sa kumpanya nyo, inaasikaso mo na rin ang paghahanda sa birthday party ng baby mo. Oo nga pala, kumusta ang paghahanda nyo? Sa makalawa na ang birthday ni Macy, right? Tanong niya matapos ang hirit. Napangiti pa siya nang marinig ang pagtikim nito sa kabilang linya. Well, yeah. Pina-finalize na lang ang lahat. At kanina pumunta ako sa hotel na venue ng party, kaya marami akong inasikaso. Sagot nito. Nagkaroon ng sandaling katahimikan at narinig ni Isla ang malalim na paghinga nito. Oh, ang lalim yata nun. May problema ba, Mauro? It's Macy.
Pag-uwi ko kasi kanina tinanong niya ako kung bakit sa hotel pang birthday party niya. Gusto niya kasi na sa mansyon na lang at ayaw niya ng mag-arbong birthday party. Dahil ba sa mommy niya? Yes. Lagi namang ganun sa tuwing malapit ng birthday niya. Nagiging malungkutin siya at nawawala yung sigla niya. She's still blaming herself sa pagkawala ng mommy niya, kahit na ilang beses ko nang pinaliwanag sa kanya na wala siyang kasalanan dun. Sagot nito at ramdam niyang mabigat din ang loob nito. Bumangon si Isla at umayos ng upo. Tama ka naman wala siyang kasalanan sa nangyari. Tulad ng sabi mo, desisyon ninyong dalawa ng mommy niya na buhayin siya. Bata pa kasi si Macy pero siguradong maiintindihan niya rin ang lahat sa paglipas ng panahon. Anya para palubagin ang loob nito. I hope to, Isla. And I'm hoping to na maging masaya siya sa araw ng birthday niya kapag nakita ka niya. Tipid na napangiti si Isla at napatingin sa maliit na rectangular box na nasa gilid ng kama niya. Isa yung mermaid tail na pinagawa niya talaga sa sariling paggawaan ng mermaid tails bilang regalo sa anak ni Mauro. Huwag ka mag-alala, Mauro. Gagawin ko makakaya ko para mapasaya ang anak mo sa araw ng birthday niya. Thank you, Isla. Thank you so much. Huwag ka munang magpasalamat. Saka na kapag mission accomplished na tayo. Oo nga pala, since kausap na kita, isasabihin ko na rin sa'yo na baka bukas ay babiyahe na kami ni Brandy pa Manila. Wika niya at ibinalik ang sigla sa boses. Oh, that's great. Anong oras kayo babiyahe para masundo ko kayo pagdating nyo rito? Di ko sure pero umaga namin balak na umalis ni Brandy. Okay, just call or chat me na lang kapag malapit na kayong dumaong at ako mismo susundo sa inyo. Ipapahanda ko na rin ang kondo na gagamitin nyo rito. Oo, ganun na lang siguro. Thank you, Mauro. Nakangiting wika niya. Hindi rin naman nagtagal ang usapan nila sa cellphone. Nang magpaalam ito, abotenga pa rin ang ngiti ni Isla. Ang laki ng ngiti hinay-hinay naman at baka mapunit ang labi mo riyan, insan. Tudyo ni Brandy na bigla na lamang sumulpot sa kwarto niya. Ang OA, ngumiti lang mapupunit na ang labi. Keme, bakit ka ba kasi nakangiti ng ganyan? Don't tell me, kausap mo na naman si Papa Mauro. Ha? Ano naman ang kinalaman ni Mauro dito? Anya, baga matotoo naman. Don't lie to me, te. Napansin na kaya kita na simula nung nakilala mo yung si Papa Mauro at sa tuwing kausap mo siya sa phone, ang laki-laki ng ngiti mo. Umamin ka nga sa akin. May gusto ka ba sa kanya? Napanganga si Isla at napakurap-kurap sa tanong ng pinsan. Gusto? Paano naman ako magkakagusto sa kanya 2 beses pa lang naman kaming nakita at puro through phone lang ang usapan namin. Tumaas ang isang kilay ni Brandy at nag-cross arms pa. Bakit hindi kaya sa sarili mo yan itanong, insan? Sandali na namang natameme si Isla. Sigurado naman siya sa sarili na wala siyang gusto sa lalaki. Oo, nagagwapuhan siya rito at masaya siya kapag nakakausap ito. Pero siguro ay hinahangaan niya lang ito sa pagiging mabuting ama nito sa kabila ng pagiging single dad. Hay naku te, alam mo, wala namang masama kung magkagusto ka sa kanya, no? 28 ka na at wala ka pang boyfriend, samantalang si Papa Mauro naman, although may anak ay wala naman ng asawa. Wala rin namang napapabalita na may girlfriend siya or what. Kaya walang masama riyan sa nararamdaman mo, okay? Deserve mong humarot paminsan-minsan. Support kita riyan. Tigilan mo nga ako, Brandy. Wala nga akong gusto sa kanya, okay? Ang mabuti pa matulog ka na at maaga pa tayong maghahanda para bumiyahe bukas. Wika na lang niya. Lumabas naman nga ng silid ang pinsan. Pakending-kending pa ito sa paglalakad. Wala naman akong gusto kay Mauro Natutuwa lang siguro ako nakausap siya. Baka gusto ko siya maging kaibigan, ganun. Kumbinsi niya sa sarili. Kalaunan ay napailing-iling na lang siya bago natulog. Kinabukasan nga matapos mag-almusal ay nagpaalam na sila ng pinsan niya sa kanilang pamilya para bumiyahe pa Manila. Natawagan na rin niya si Mauro at naabisuhan na babiyahe na sila. Halos 1.5 oras din ang ginugol nila sa ferry at nang makadaong na sila sa Batangas Port ay natanaw na agad niya si Mauro na may kasamang mga tauhan nito na naghihintay sa kanila. Aba, early bird nga si Papa Mauro. Akala ko hihintayin pa natin sila rito pero mas nauna pa nga sila. Ani Brandy. Oo nga Nako, naghintay kaya sila sa atin? Nakakahiya naman. Tara na, lapitan na natin insan. Mabilis namang sumalubong ang 3 tauhan ni Mauro at kinuha ang mga dala nila. Nagpasalamat muna siya sa mga ito bago hinarap si Mauro. Magandang tanghali, Mauro. Pasensya na kung pinaghintay namin kayo Kanina pa ba kayo? Nope, hindi naman.
Halos kararating lang din namin siguro 5 minutes ago. Nag-chopper na ako para mabilis na makarating dito. Nanlaki ang mga mata nila ng pinsan sa narinig. Chopper? Usal niya. Yup, mas mabilis na way of transportation ng chopper kesa magkotse kami na aabutin ng ilang oras dahil sa traffic. Mas mabuti na rin yun para maaga rin tayong makabalik na Manila at makapagpahinga kayo kaagad. Napatango-tango na lang si Isla dahil totoo rin naman. Medyo nabigla lang siya na may chopper pala ito. Sa bagay, bilyonaryo nga pala ang lalaking kaharap kaya hindi na yun imposible. Sumakay muna sila sa sasakyan nito at hinatid sila ng tauhan kung nasa ng chopper nito. Medyo kinakabahan si Isla nang makasakay sila roon dahil first time niya yon. Are you okay, Isla? Tanong ni Mauro na nasa tabi niya. Ayos lang naman. Kinakabahan lang ako. Is this your first time? Oo first time ko itong makasakay ng chopper pero di naman ako takot sa matataas. Kinakabahan lang. Anya, nagulat na lang siya nang biglang kunin ni Mauro ang kamay niya. Just relax, Isla. My pilot is one of the best and daily na ini-inspection ng chopper na to so we're safe. Just breathe, okay? Wika nito at marahan pang pinisil ang kamay niya. Lihim na nakagat ni Isla ang ibabang labi nang biglang may kiliti siyang naramdaman sa kanyang tiyan. Sumabay rin doon ang malakas na kabog ng puso niya at pag-iinit ng mukha niya. Salamat Mauro. Tanging nasabi na lang niya. Nawala ang kaba ni Isla at pinalitan ito ng kakaibang pakiramdam. Habang nililibang siya ni Mauro sa pagkukwento tungkol sa preparasyon sa birthday party ng anak, ay hindi rin maalis ang kakaibang init sa dibdib niya dahil hawak-hawak pa rin ito ang kamay niya. Hindi siya nito binitiwan hanggang sa makalapag ang helicopter nito sa helipad ng isang mataas na gusali. Inalalayan pa siya nito pababa at inilayo sandali sa chopper bago nagpaalam para kausapin sandali ang piloto nito. Nang makalayo ito ay dali-dali naman siyang nilapitan ng pinsan. Bruhilda ka? Ang haba ng hair mo, gaga. Nakita ko yun May pa-holding hands pa talaga. Ikaw na talaga. Ikaw na ang pinagpala sa lahat. Tudyo ni Brandy. Tumigil ka nga dyan, nakla. Pinapakalma lang ako ng tao kanina kasi kinakabahan nga ako. Sus, kinakabahan. Ang sabihin mo, bet na bet mo rin naman. Sino ba naman ang tatanggi na maka-holding hands ang crush mo, di ba? Akmang sasagutin pa sana ito ni Isla pero palapit na si Mauro sa kanila. What's happening? Bakit namumula ka, Isla? Usisa nito sa kanya. Mabilis na pinunasan ni Isla ang magkabilang pisngi na para bang makakabawas yun sa pamumula ng mukha niya. Wala, lang, mainit. Oo, mainit kasi rito. Ayun. Nauutal at nagmamadali niyang wika. Oh, sorry. I'm sorry, medyo natagalan ng pag-uusap namin ng piloto ko. Let's go, diretso muna tayo sa restaurant na pinareserve ko para kumain bago ko kayo ihatid sa kondo. Sabi nito. Nangingiting tumango na lamang si Isla. Naunang lumakad si Mauro. Ang mga tauhan nito na may bitbit na mga gamit nila ay nakasunod lang sa kanila. Mauro, pwede mong magtanong? Ani Isla. Nilingon naman siya nito. Sure, what is it? Itong building na nilapagan ng chopper mo, ito ba yung kumpanya nyo? Yes, this is the company of the Vegatech. Don't worry, sa private hall naman tayo dadaan pababa sa parking kaya walang makakakita sa inyo rito. Sagot nito. Tumango na lamang si Isla. Malinaw naman sa kanya na iwas talaga si Mauro na madawit sa anuman o sino mang kilalang personalidad. Hindi pa man masasabing sikat na sikat siya pero siguro'y ganun din to sa kanya at nauunawaan naman niya yun. Para raw yun sa privacy ng pamilya nito at ng kumpanya. Nang makababa sila sa parking lot ay pinauna na ni Mauro ang mga gamit nila sa kondo na tutuluyan nila. Samantala silang tatlo naman ay dumiretso muna sa isang restaurant. Sa isang VIP room sa restaurant na yun sila kumain. Hindi rin naman nagtagal ay hinatid na rin sila nito sa kondo. Nasa passenger seat siya, katabi ito, samantalang ang pinsan niya ay nakatulog na sa likod. Ganun talaga ito basta katatapos ng kumain. Mauro, maraming salamat ulit sa pagsundo sa amin at sa palunch. Wika niya para magsimula ng usapan. There's no need to thank me. Ako ang nagpapunta sa'yo rito. So it's my responsibility to take good care of you while you're here. Sagot nito matapos siyang lingunin. Napangiti naman siya rito. So by the way, how was your trip earlier? Hindi ko na natanong kanina. Hindi ka ba pagod? Okay lang naman. Nakapagpahinga naman ako sa biyahe kanina. Yang si Brandy lang ang hindi at nakipag-FaceTime sa jowa niya. Nangingiting sagot niya. Oh, is that so? Well, how about you?
Hindi ka ba nakipag-FaceTime rin sa boyfriend mo? Hindi eh. Wala naman kasi akong boyfriend para makipagbabaran sa FaceTime. Sagot niya. Napansin niya ang mabilis na pagbaling ni Mauro sa kanya. Really? You're famous and undeniably beautiful. Wala man lang sumubok na ligawan ka or wala man lang nakakuha ng atensyon mo? Napaiwas ng tingin si Isla at muling bumilis ang tibok ng puso niya nang sabihin nitong maganda siya. Sinita na lamang niya ang sarili bago ito sinagot. Oo, totoo nga, wala akong boyfriend. May mga sumubok manligaw noon pero hindi ko muna kasi ini-entertain. Mas nakafocus kasi ako sa family at sa mga advocacy ko sa ngayon. Sagot niya na totoo din naman. Tumingin lang naman ito sa kanya sandali at tumango bago nagpatuloy sa pagmamaneho. Nang tingnan niya si Mauro ay kinabog ng malakas ang dibdib niya. Para bang naririnig niya ang mga hirit ni Brandy na paulit-ulit na sinasabing may gusto siya rito. Hindi pa nakatulong ang mabilis na kabog ng dibdib niya dahilan para mapahawak siya roon. Are you okay, Isla? Tanong bigla nito na ikinagulat niya. Aha? Oo naman, ayos lang ako. Bakit mo natanong? Nakahawak ka kasi sa dibdib mo. Pagod lang siguro. Huwag mo akong intindihin. Sabi na lamang niya. Don't worry, we're almost there. Wika naman ito. Hindi na sumagot si Isla at umiwas na lamang na tingnan ito. Lihim niyang sinisi ang pinsan kahit na wala naman itong kanalaman sa nararamdaman niya. Hindi rin nagtagal ay nakarating din sila sa kondo. Tulad sa kumpanya nito kanina ay sa isang private hall din sila dumaan para walang makapansin sa kanila. At pagdating sa palapag kung nasaan ang unit nito ay halos bumagsak ang panga nila ng pinsan sa pagkamangha sa nakita. You can use this unit while you're staying here. Ito lang ang pinakamagandang unit na meron ako. So I hope this unit is enough for you too. Sabi nito na agad niya binalingan. Enough? Mauro, hindi lang enough to. Sobra-sobra na to. Sobrang laki nga nito at ang ganda-ganda eh. Sure ka ba nandito mo kami pag-i-stayin? Wala bang gumagamit nito? Of course it's okay. And no, walang gumagamit nito. So you're free to stay here as long as you want. Nag-grocery na rin ang sekretary ko ng mga kailangan nyo rito. Wika nito. Napatango-tango naman si Isla bago sila inikot nito. Talagang mangha-mangha sila ng pinsan sa lawak at ganda ng unit. Sa ikalawang pagkakataon ay nakalimutan na naman niyang bilyonaryo nga pala ito. Matapos silang maglibot ay pinakilala naman siya nito sa 4 na tauhan nito na makakatuwang nila. 3 lalaki at 1 babae. Yung 3 lalaki ang kaninang kasama ni Mauro na sumundo sa kanila. Hello sa inyo, nice to meet you. Bati niya sa mga ito na tila kinilig pa. Kilala pala siya ng mga ito. Hindi rin nagtagal doon si Mauro. Bago pa maghapon ay nagpaalam na rin to. I have to go, Isla. Marami pa akong aasikasuhin para bukas. I don't know kung makakadaan pa ako rito bukas. But if not, tatawag nilang ako, okay? Anito. Sinamahan niya ito hanggang sa elevator para makapag-usap pa sila sandali. Naku, okay lang yun, Mauro. Mas okay na yung magtawagan na lang tayo kaysa pumunta ka pa rito para hindi na hassle. Tugon niya. Tumango naman ito at kapwa sila natahimik. Pareho lang silang nakatingin sa isa't isa bago ito tumikhim at gumalaw. If you need anything or if there's a problem, let me know, okay? Oo naman. Maraming salamat ulit, Mauro. At mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Sabi niya. Tinitigan pa siya nito ng ilang segundo bago tumango at tuluyan ang nagpaalam. Nanatili pang nakatayo sa harapan ng elevator si Isla kahit na nakaalis na si Mauro. Kundi lang siya sinitsitan ng pinsan at pinapasok na sa unit, ay baka nagtagal pa siya roon. Kinabukasan ay hindi na nga nakabalik si Mauro, pero oras-oras naman kung tumawag at mag-update ito sa kanya tungkol sa paghahanda. Ready na rin sila ng pinsan sa gagawin at hudyat na lang nito ang hinihintay. At bandang 2:00 ng hapon ay nakatanggap na siya ng chat mula rito. You're good to go. We're on our way to the hotel now, Isla. Naabisuhan ko na rin ang mga naiwan sa bahay sa pagdating mo. Tutulong sila sa preparasyon. Basa niya sa nilalaman ng chat ni Mauro. Nag-reply naman siya sandali rito bago nagpatulong sa mga tauhan ni Mauro sa mga gamit na dadalhin. Ang mga ito na rin ang naghatid sa kanila papunta sa mansyon ni Mauro at pagdating doon ay halos sumayad na naman ang panga nila ng pinsan sa lupa sa nakita. Shoota, wala na yatang oras na hindi ako sinampal ng kahirapan sa tuwing nakikita ko ang yaman ni Papa Mauro. Mansyon ba to? Parang palasyo sa laki. Bulalas ng pinsan niya habang naglalakad sila papasok sa loob ng mansyon ni Mauro. Sinabi mo pa, talaga nga mayaman siya, no? Minsan nga'y nakakalimutan kong bilyonaryo siya kapag nag-uusap kami.
Parang ang casual niya lang kasi at hindi ako nakakaramdam ng intimidation sa kanya. Asos, wala ka talagang intimidation na mararamdaman. Bagkus I love, yan ang nararamdaman mo. Brandy, yung bibig mo nga. Mamaya may makarinig sa'yo eh. Halika na nga't lumakad na tayo. Doon yata ang pool area. Anya tinatak nilang ito para simulan na ang paghahanda sa surprise sa anak ni Mauro. Samantala, successful naman ang naging birthday party ng anak ni Mauro sa hotel. Maraming dumating para bumati rito at marami ring natanggap na regalo si Macy. Pero napapansin niyang hindi ito lubos na masaya. Are you tired, princess? Tanong niya rito habang pauwi sila, nakakandong sa kanyang anak. Oh, medyo po, Daddy. Thank you po sa party, Daddy Pero pwede naman po na sa mansyon na lang tayo. I will do anything to make you happy, cause you're my princess. Huwag ka na malungkot, okay? Don't worry, may surprise si Daddy sa'yo. And I'm sure matutuwa ka. Anya para ibahin ang mood nito. Nagtatakang tumingala naman ito sa kanya. What is it po, Daddy? Later, princess, pag-uwi natin sa mansyon. Sagot niya at hinalikan ng pisngi nito. Pasimple niyang kinuha ang cellphone niya at nag-text kay Isla na malapit na sila. Nag-reply rin naman ito agad na okay na ang lahat at handa na sila. Nang makarating sila ay napansin agad ng anak na madilim at tahimik ang bahay. Where are they, Daddy? And why madilim po? Tanong nito. Nakahawak ito sa kamay niya at ang mga magulang naman niya ay nakasunod sa kanila. I don't know. I think nasa pool sila. Let's go there. Sagot niya. Hindi naman na nag-usisa pa ang anak. At pagdating nila sa pool area ay biglang nagliwanag ang paligid. Napawaw ang anak niya sa ganda ng paligid, maging si Mauro. Ngunit hindi pa man nila na-appreciate ang ganda ng paligid, ay inagaw na ng ingay sa pool ang atensyon nila. Kitang-kita ni Mauro ang paglaki ng mga mata ng anak nang pumaypay sa gitna ng pool ang kulay golden-orange na buntot ng isang sirena at maya-maya pa'y umahon mula sa tubig si Isla. Hello, little princess. Happy birthday. Nakangiting bati ni Isla kay Macy. Mermaid! Si Mermaid Isla! Sigaw nito at dali-daling lumapit sa pool. Nakatitig lang si Mauro sa anak na pinapanood si Isla na lumalangoy na ngayon sa pool. Parang bumagal ang oras niya habang pinagmamasdan na niya ang dalaga. Napakaganda ng ayos nito na parang isang tunay na sirena sa ilalim ng dagat. Anak, sino ba babaeng yan? Bakit tawang-tawa si Macy? Tanong ng ama niya na nasa likuran niya. Sinigundahan agad dito ng ina niya. Siya ba ang pinuntahan mo roon sa Puerto Galera at ang sinasabi mong surprise para sa anak mo? Yes, Mom. Her name is Isla Etrata. She's a social media influencer and a professional mermaid diver. Personal ko siyang pinuntahan sa Puerto Galera para imbitahan na pumunta rito at surprisahin si Macy. Wish kasi ng apo niyo noon na makita siya kaya gumawa ako ng paraan. I see. So siya pala ang Mermaid Isla na laging binabanggit ng apo ko. In fairness, she's beautiful. Binalikan niya ng tingin si Isla na kausap pa rin ang anak niya. Habang pinagmamasdan niya ito ay napangiti siya. Yeah. She's beautiful inside out. Mahina niyang sabi. Go ahead, son. Lapitan mo na sila. Mukhang sobrang saya ng apo namin na makilala siya. Wika ng ama niya. Tumango naman siya rito bago lumapit sa dalawa. Daddy, nandito po si Mermaid Isla. Si Mermaid Isla yan, Daddy. Wika ng anak niya nang tabihan niya ito. Malaki ang ngiti ng anak na abot hanggang sa mga mata nito. Ramdam niya at kita niyang masayang-masaya ang anak. Yes, princess. This is my surprise for you. I bring her here for your birthday. Happy birthday again, princess. Are you happy? Anya't hinalikan ng pisngi nito. Yes po, Daddy. I'm really surprised po and super happy. Thank you po, Daddy. Sabi ng anak at dinamba siya ng yakap. Napatingin naman si Mauro kay Isla na nakangitiring nakatitig sa kanilang mag-ama. Sumilay ang ngiti sa mga labi niya at pabulong na pinasalamatan ng dalaga. Mermaid Isla, pwede ko po bang hawakan ng mermaid tail niyo po? Tanong ni Macy matapos siyang yakapin. Sure, little princess. Sinubukan nitong iahon ng sarili sa tubig pero napansin ni Mauro na nahihirapan ito. Let me help you, Isla. Anya, nagkatinginan pa sila nito at nang tumango ito ay dahan-dahan naman niyang iniahon ito sa tubig at iniupo sa gilid ng pool. Thank you, Mauro. Nakangiting pa sa salamat nito. Don't mention it. Nang makaupo ng maayos ay lumapit agad ang anak niya at hanaplos ang suot na mermaid tail ni Isla. Wow, parang totoong mermaid tail po.
I mean, I haven't seen or touched a real mermaid's tail po before, but yung feeling parang real po. Magiliw na wika ng anak. Talaga? Nagustuhan mo ba? Yes po, super ganda po kasi, just like the other tails po sa mga video mo. Wow, thank you little princess. At dahil nagustuhan mo, may ireregalo ako sa'yo. Talaga po? Ano po yun? Bumaling si Isla sa kanya na tahimik lang na nakikinig at nakatitig sa dalawa. Mauro, pwede ba makisuyo sa box na nandun sa mesa? Sabi ni Isla at itinuro pa ang mesa sa di kalayuan. Sure, just wait for me here. Ikukuha na rin kita ng towel. It's cold already, baka magkasakit ka. Tumayo na siya at nilakad ang mesa para kunin ang malaking rectangular box na naroon. Kumuha na rin siya ng towel para kay Isla. Doon lang napansin ni Mauro na wala na silang kasama sa pool area. Binaliwala na lang niya yon at bumalik sa tabi ni Isla bitbit ang towel at box. Ito na yung box, Isla. Wika niya at inabot dito. Hindi pa man ito nakakapagsalita ay sunod niyang ipinatong ang towel na bitbit sa balikat ng dalaga. Siya na rin ang nagbalot niyo sa katawan ni Isla para hindi ito lamigin. Salamat, Mauro. Anito na medyo namula rin ang muka. Doon lang na-realize ni Mauro ang nagawa at pasimpleng tumikhim na lamang. Binaling naman na ni Isla ang atensyon nito sa anak niya na nakatingin lang sa kanila. Inabot nito ang box kay Macy. Matapos magpasalamat ng anak niya ay binuksan kaagad nito ang box at nagulat sa laman nito. Isang mermaid tail yon na kulay pink. Wow! A mermaid tail! It's so beautiful po! Malakas na sabi ng anak. Nagustuhan mo ba? Yes po! I really love it po. Thank you so much po. Nagulat si Isla na bigla itong yakapin ng anak niya. Sinabihan pa nito si Macy na basa ito pero parang wala lang yun sa bata. You made it for her? Tanong ni Mauro kay Isla habang tinitingnan nila ang bata na tuwang-tawa sa regalong natanggap. Oo. Nagpatulong ako sa mga tauhan ko sa paggawa niyan. Remember nang hingi ako ng body size ni Macy sa'yo noon? Para rito yun. Binigyan ko siya para maalala niya ako. Hindi ka na sana nag-abala pa, Isla. Your presence is enough already to make her happy. Ayos lang yun. Tingnan mo nga at sobrang saya niya sa natanggap niya. Yun ang importante. At ang mission natin, kaya natin siya sinurprise, di ba? Sabi nito bago siya tiningnan. At wag mo nang tatangkain pa na magbayad o gumawa ng kapalit. Regalo ko talaga yan para sa kanya, okay? Dagdag pa nito. Hindi naman makapagsalita si Mauro at napatango na lamang. Lalo lamang siyang humanga sa babae at mas lalo pa itong gumanda sa paningin niya. Simula noong nakita niya ang babae sa Puerto Galera pa lang, ay humanga na siya sa ganda ng dalaga. Hindi nga niya mabilang kung ilang beses siyang natulala sa natural na ganda ni Isla noon, at kahit ngayon na pinagmamasdan niya ito sa malapitan. Simula noong nawala ang asawa niya, wala pa ni isang babae siyang nakitang maganda, at nagpatibok ng puso niya ng mabilis tulad ng ginagawa ni Isla sa kanya ngayon. Kaya naman hindi maiwasang magkaroon ng tanong sa isipan niya sa nararamdaman niya ngayon. Gusto mo bang itry isuot, Macy? Tanong ni Isla na gumising sa pagkakatulala ni Mauro. Yes po. Bumaling ang bata sa ama. Daddy, can I try it po? Ha? Yeah, sure. Here, let me help you, princess. Magkatulong nilang isinuot ni Isla ang mermaid tail sa paa ng anak niya. Tama lang na nakadress ito kaya hindi sila nahirapan. Nang maisuot ay ibinaba ni Macy ang paa sa pool at tuwang-tuwa na pinagmasdan ng suot na mermaid tail. Ang ganda! Para akong totoong mermaid! Kinikilig na tili ni Macy na nilalaro pa ang buntot sa tubig ng pool. Ganon din ang ginawa ni Isla para sabayan ito. Daddy, come on! Join us po! Aya ng anak niya. Tiningala rin siya ni Isla. Okay. Tugon naman niya at inalis ang suot na sapatos. Inilinis na lang niya ang pantalon bago umupo sa kabilang gilid ng anak at isinawsaw ang paa sa tubig. Nagkatinginan muli sila ni Isla at parehong napangiti sa isa't isa. Nagbitiw lang sila ng tinginan na yon nang magsalita muli ang anak niya. Pero nakakalungkot po na hindi ko ito magagamit sa paglangoy. Anito, nagtatakang tinignan ni Isla si Mauro bago ito bumaling kay Macy. Ha? Bakit naman, little princess? Takang tanong ng dalaga. Kasi po, Mermaid Isla, hindi po ako marunong lumangoy Wala naman pong mermaid na hindi marunong lumangoy, hindi po ba? Nakayokong sagot nito. Nang muli siyang tiningnan ni Isla, ay tumango siya para kumpirmahin ang sinabi ng anak. Ganun ba? Pero gusto mo bang matutong lumangoy?
Opo, gusto po. Yun naman pala eh. Gusto mo ba turuan kitang lumangoy? Anito na ikinagulat nilang mag-ama. Really po? Tuturuan niyo po akong lumangoy? Oo, para magamit mo tong buntot na ginawa ko para sa'yo. Gusto mo ba yon? Mabilis namang tumango ang anak niya. Opo, gusto ko po. Thank you so much po, Mermaid Isla. Anito at muling niyakap si Isla. Nang mapatingin ito kay Mauro, ay nginitian lang siya nito. Nagstay pa silang tatlo sa pool habang kinukwentuhan ni Isla si Missy ng patungkol sa paglangoy at sa mga sirena hanggang sa hindi na nila namalayan na nakatulog na ang bata. Mabilis naman itong inakyat ni Mauro sa kwarto nito at inihabili na sa yaya nito ang pagpapalit dito ng damit. Matapos halikan ng noo ng anak ay bumaba rin siya at naabutan si Isla sa may living area na nakabihis na. Kausap nito ang pinsan nitong si Brandy. Ngunit nang lumapit siya ay nagpaalam din ng pinsan at iniwan silang dalawa. Aalis na kayo, Isla? Tanong ni Mauro rito pagkalapit. Oo. Anong oras na rin kasi at saka nakatulog na rin naman si Missy. Alam mo, nakakatuwa ang anak mo. Matalino at maraming kwento, ano? Nakakaaliw siyang kausap. Yeah, she is. But you know what? I never heard her laugh like that before. Ngayon ko lang siya nakita at narinig na tumawa ng ganun kalakas. And all of it is because of you, Isla. Thank you so much for bringing happiness to my precious daughter tonight. First time niyang naging masaya sa kaarawan niya. Sinsero niyang sabi habang nakatitig dito. Simpleng ngumiti naman si Isla. Nako, hindi naman yun dahil lang sa akin. Hindi rin naman mangyayari to kung hindi mo ako pinuntahan para kausapin tungkol dito. Ikaw ang nagdala ng saya sa anak mo, Mauro. Ikaw ang gumawa ng paraan para mapasaya siya sa araw na to. Naging instrumento lang ako para ron. Ito lang naman ang gusto ko bilang ama niya. Gusto kong ibigay ang lahat sa kanya. At gawin ang lahat mapasaya lang siya. Gusto kong maialis sa isipan niya na kasalanan niya ang pagkawala ng mami niya para hindi na siya nalulungkot tuwing birthday niya. That's all I want as her father. Napatitig siya kay Isla nang tapikin nito ang braso niya at binigyan siya ng matamis ng ngiti. Magagawa mo lahat ng bagay na yan, Mauro, dahil mahal na mahal mo ang anak mo. Tulad ng sabi ko, hindi man maiaalis agad yun sa isipan niya, pero alam kong unti-unti magbabago rin ang tingin niya sa pagkawala ng mami niya. Sandali ko lang siya nakausap pero alam kong matalinong bata siya at maiintindihan niya rin ang lahat. Natahimik sandali si Mauro at tanging pagtitig na lamang talaga ang nagawa kay Isla. Para bang ang mga sinabi nito ay nagbigay ng init sa dibdib niya at pinagaan ang loob niya. Thank you, Isla. I really appreciate what you did tonight. But seriously, hindi mo na kailangan turuan si Missy lumangoy. I can just enroll her to a swimming lesson for that. Masyado na tong abala para sa'yo. Hindi nga ito abala, ano ka ba? At isa pa'y nangako ako kay Missy at ayaw ko naman na biguin ng bata. Ako nagbigay ng mermaid tail sa kanya kaya gusto kong ako rin ang magturo sa kanya na lumangoy. Para sa susunod, magsusuot na niya ang binigay ko at ma-enjoy ang paglangoy. Tugon nito. Wala na rin nagawa si Mauro. Pakiramdam niya kasi hindi na niya mababago pa talaga ang isip ng babae. Okay, fine. Thank you for doing all of this to my daughter, Isla. Pero paano ang trabaho mo sa probinsya? It's okay. Marami kaming video na nagawa ni Brandy na hindi pa nai-upload. Kaya may panahon ako para magpahinga sa trabaho habang tinuturuan ko si Missy na lumangoy. Wala naman siyang school pa, diba? Wala pa. Vacation pa nila. Good, o siya. Mauuna na rin kami. Baka naghihintay na si Brandy sa labas eh. Ihatid ko na kayo. No need, Mauro. Pagod ka na rin sa maghapong to, kaya mas mabuting magpahinga ka na. Umakyat ka na sa taas at tabihan mo na ang anak mo. Ihahatid naman kami sa condo ng mga tauhan mo eh. I-text mo na lang ako kapag ready na si Missy mag-swimming lesson ha. Napabuntong hininga na lamang si Mauro at tumango. Okay, good night Isla. Good night din Mauro. Simula nga ng araw na yun ay araw-araw nang bumibisita si Isla sa mansyon nila para turuan ang anak niyang lumangoy. Mas nakilala na rin ito ng mga magulang niya dahil higit isang linggo na rin itong pabalik-balik sa kanila. Hindi naman siya manalo kay Isla kahit sabihan niya itong hindi na nito kailangan mag-abala. Hinayaan na lang niya dahil kitang-kita naman niya ang malaking pagbabago sa anak niya na mas lalong naging masiyahin. Tingnan mo ang anak mo, iho. Sobrang saya niya, no? Kitang-kita mo sa mga mata niyang masaya siyang nandito si Isla. Wika ng mami niya, nakatabi niyang nanonood sa dalawa na lumalangoy sa pool. I know, Mom. Masayahing bata naman na si Missy, pero ibang-ibang saya niya ngayon. Maybe it's because she's having a good time with her idol. I don't think so, iho.
Sa tingin ko, hindi lang idol ang tingin ni Macy kay Isla. Singit ng daddy niya. Nagsalubong ang mga kilay niya ng balingan ng ama. What do you mean, Dad? Simula nung pinanganak si Macy, wala siyang kinagisnan na ina. Lumaki siyang kulang sa pagmamahal at pag-aarugaan ng isang ina, kahit pa ibigay mo sa kanya ang lahat. And seeing how she look at Isla now, I can tell na tinitignan niya ito na parang nanay niya. Paliwanag ng ama niya. Natameme sandali si Mauro at pinagmasdan muli ang dalawa. Biglang kinabog ng malakas ang dibdib niya. Mauro, it's been 8 years simula nung mamatay si Cassie. At mula noon ay isinarado mo na ang puso mo. Alam namin kung gaano mo kamahal si Cassie. At nangako ka sa puntod niya na wala kang ipapalit sa kanya. But think of this, son. Are you sure na yun ang gusto ni Cassie? Sa tingin mo ba gusto niya na isarado mo ang puso mo at hindi mabigyan ng buong pamilya si Macy? Dagdag ng ama niya kaya lalong hindi makapagsalita si Mauro. Ibinigay niya sa'yo si Macy dahil mahal ka niya, anak. At ibinili niya sa'yo na alagaan at bigyan mo ng masayang buhay ang bata. Sure, kayang-kaya mo mga bagay na yun. But giving your daughter a whole family will surely make her happy. Kompletong pamilya, yun ang kailangan ng anak mo. Napatingin si Mauro sa ama niya nang tapikin nito ang balikat niya. It's time to open your heart now, son. Alam namin ng mami mo na may nararamdaman ka na para kay Isla. Mukhang gusto rin naman siya ng anak mo, so why not give it a chance? Ramdam din namin na mabuting babae si Isla. Anito at nakita niya rin ang pagtango ng mami niya na tila basang-ayon to. Lahat naman ng sinabi ng ama niya ay tama. Totoong isinarado na niya ang puso sa pagmamahal simula nang mamatay ang asawa. Pero sa pagdating ni Isla ay unti-unti muli niyang naramdaman ang pagtibok ng puso niya. Noong mga nakaraang araw pa niya tinitimbang ang gusto. At kung magmamahal ulit siya o kung paninindigan niya ang pangakong binitiwan sa puntod ng yumaong asawa. Pero sa mga sinabi ng magulang niya at sa nakikitang saya ng anak, unti-unting gumaan ang pakiramdam ni Mauro at nagiging klaro ang isipan niya. Kinahapunan matapos ang swimming lesson ni Isla at Macy ay nilapitan siya ni Isla. Mauro, nakita mo ba si Macy kanina? Marunong na siyang lumangoy. Ang bilis niyang matuto. Kabisado na agad niya ang lahat ng basic at tricks na itinuro ko. Sabi nito na nagpupunas pa ng basang buhok. Nakabihis na rin ito. Yeah, pinapanood ko kayo. Magaling kasi ang nagtuturo sa kanya, so it's not surprising. Naku, bolero. Talaga mabilis lang matuto ang anak mo at gustong-gusto niya kasi, kaya hindi ako nahirapang turuan siya. Sabi naman nito. Napabuntong hininga siya habang nakatingin sa dalaga na mukhang nagtaka naman. Oh, ang lalim nun na. May problema ba? Tanong nito at naupo sa tabi niya. Nothing. May mga gumugulo lang sa isipan ko lately, Isla. Mga bagay na hindi ko inaasahang darating pa pala sa buhay ko. Tulad ng? Ikaw. Ako? Anong ako? Masinsinang tinitigan siya ni Isla na tila naghihintay ng sagot. Bumitaw muli siya ng malalim na paghinga bago ito sinagot. 8 years ago nang mamatay ang asawa ko, nangako ako sa puntod niya na wala na akong ibang mamahalin, bukod sa kanya at sa anak ko. Mula noon sinarado ko ng puso ko sa ibang babae at nag-focus na lang ako sa negosyo at sa anak ko. But recently, hindi ko inaasahan na may isang babaeng darating at muling magpapatibok sa puso ko. At ikaw yun, Isla. Pagtatapat niya na ikinabigla nito. Kinuha niya ang kamay ni Isla na nakatitig lang sa kanya. Marahan niya minasahe ang kamay nito bago tinitigan ng sincero ang mga mata nito. The first time I saw you in a video when my daughter introduced you to me, nakuha na kaagad ng kagandahan mo ang atensyon ko, Isla. And when I finally saw you in person and spoke with you briefly when I visited you in Puerto Galera, I realized you weren't just so beautiful on the outside, but also on the inside. Wala pa ni isang babae na nakalipas na walang taon na nakapagpabilis ng tibok ng puso ko. Nakuha mo ang atensyon ko, at lalo pang lumalim yun nang makita ko ang mga ginagawa mo para sa anak ko. Sabi niya na hindi bumibitaw sa kamay at mga mata ni Isla na nakatitig pa rin sa kanya habang inaamin ang nararamdaman para dito. You didn't just bring joy and hope to Macy, Isla. You brought them to me as well. In such a short time, you've taught and changed so much in me and my daughter. Things I thought would never happen again. 8 taon kong sinarado ang puso ko at ngayon nahinda na akong buksan tong muli. I like you, Isla, and I want to get to know you even more. Nakagat ni Isla ang ibabang labi at napahawak na mariin sa mga kamay niyang nakahawak dito. Mauro, binibigla mo naman ako.
I'm sorry. Kahit ako'y nabibigla rin. Pero itong totoo. At ayaw ko na itong patagalin pa. 8 taon kong pinagpahinga ang puso ko. At ngayon nahanda na ulit ako. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sagot niya at binigyan na maingat na pagpisil ang kamay ni Isla. Hindi mo naman kailangan magsalita sa ngayon, Isla. Sinabi ko lang ang mga to sa'yo para malaman mong nararamdaman ko para sa'yo. Nang magkatitigan sila nito ay isang matamis na ngiti ang ibinigay niya sa dalaga. Nang mga sandaling yon, parang may isang malaking tipak ng bato ang nawala sa dibdib ni Mauro, na para bang sa loob ng mahabang panahon, ngayon nang siya ulit nakahinga ng ganun kaluwag. Samantala, ilang araw na ang lumipas mula nung aminin ni Mauro kay Isla na gusto siya nito. Ang bagay na yon ay hindi naman nilihim ng lalaki sa mga magulang nito, na natuwa nga rin sa pag-amin nito sa kanya. Alam mo, Iha, I think nagbunga ang pag-push na ginawa namin kay Mauro na magmahal ulit. Hindi naman kami nagsisisi dahil we think too na panahon na rin para muli siyang lumigaya. Sa tingin namin ng daddy niya, tama na ang ilang taong isinarado niya ang puso niya. Sabi ng mami nito matapos niyang turuan si Macy lumangoy. Ang mga magulang nito ang kausap niya dahil inakyat muna ni Mauro ang anak para bihisan. Nagulat nga rin po ako kasi ang casual lang niya. Patitig-titig lang siya tapos ang seryoso. Kaya hindi ko po ina-expect na bigla siyang aamin ng ganun. Ganun talaga si Mauro, Iha. Mahilig kasing tumimbang ng bagay-bagay ang isang yon at magugulat ka na lang sa sasabihin niya. Sabi nito at hinawakan ang kamay niya. Don't worry, Iha. Kami ang nag-push sa kanya na umamin na sa'yo dahil halata na naming may gusto siya sa'yo dahil boto kami sa'yo. Dagdag nito na sinigundahan pa ng ama ni Mauro. At hindi lang kami ang boto sa'yo dahil mukhang gusto ka rin ng apo namin, Isla. Ano't ano man ang kalabasan ng pag-amin ni Mauro sa'yo at kung magkakatuluyan kayo, tiyak na matutuwa pa ang apo namin. Kagatlabi na lamang na napatango si Isla. Talaga kasing hindi siya makapaniwala na nangyayari ang bagay na yon, bagamat ang totoo, maging siya'y may gusto na rin kay Mauro. Siguro ay dahil na rin sa paulit-ulit na panunoksan ng pinsan niyang si Brandy. Tinanggi pa niya noong una, pero sa loob-loob niya ay hindi niya inaasahang magkakagusto nga rin siya rito. Halos sabunutan nga siya ng pinsan nang sabihin niya rito ang naging pag-amin ni Mauro. Ikaw na talaga ang pinagpala sa lahat ng babaeng pinagpala. Hiyang-hiya ang mga sirena sa karagatan sa ganda mo, te. Ikaw na ang winner. Biro nga nito noong sinabi niya at nagkunwari pa itong may pinatong na korona sa ulo niya. Simula nung araw na yon ay naging mas malapit pa si Mauro sa kanya. Naging totoo ito sa sinabi nitong hindi siya nito mamadaliin, bagamat nagpaalam na ito sa kanya na mandiligaw. Kaya habang naroon pa siya sa Manila at tinuturuan ng anak nito na lumangoy, ay gumagawa rin ang lalaki ng paraan para ligawan siya. Are you sure na okay lang kumain tayo sa labas? Baka may makakita sa atin. Hindi ba't ayaw mong nadadawit ang pangalan mo sa mga tulad ko o kaya sa mga artista? Tanong niya nang bumaba sila ng sasakyan sa harapan ng isang seafood restaurant. Nag-crave kasi siya ng seafoods kaya dinala siya ni Mauro sa labas para kumain. Don't worry about it, Isla. Ayoko lang naman na madawit ang pangalan ko sa ibang personalidad at magamit ang pangalan ko o pangalan ng kumpanya ko sa personal gain nila. Pero kung ikaw, walang kaso. Walang kaso kahit madawit ang pangalan mo sa akin at gamitin ko sa personal gain ko? Anya, bagamat biro lang naman. Bahagya itong natawa. It's okay. Ikaw na yan eh. Aangal pa ba ako? Use me, sweetheart. I won't mind. Napangiti na lang si Isla at nakaramdam ng kiliti sa tiyan niya. Hindi yun dala ng gutom, kundi ng kilig sa mga banat ng lalaking inakala niyang seryoso at tahimik, pero may tinatago din palang kaswitan. Alam mo, habang tumatagal, nagiging palabiro ka na rin. Nakukuha mo yan sa pakikinig sa mga hirit ni Brandy, no? Wika niya. If being palabiro makes you happy, then I would love to listen to his hirits more, kahit na maingay siya. Sabi nga niya kanina, wag na kitang ibalik sa kondo. Ibahay na raw kita. Natawa na lang silang dalawa at nagsimula ng kumain. Hindi na nila pinansin ng paligid kung may makakilala man sa kanila. Sa mga oras na yon, pakiramdam niya ay silang dalawa lamang ang nasa mundo. Sa mga sumunod na araw ay napagpasyahan na rin ni Isla na umuwi na muna sa kanilang probinsya. Halos mag-iisang buwan na kasi silang nasa Manila. Bukod sa namiss niya ang mga magulang, ay gusto na rin niyang sabihin sa mga ito ang tungkol kay Mauro. Nang araw na pag-alis nila ni Brandy ay nagulat pa siya nang makita niya sa harapan ng condo unit na tinutuluyan niya si Mauro at Macy. "Oh Mauro, bakit nandito kayo? Ihahatid niyo ba kami?" Tanong niya rito. No, Tita Isla.
Sasama po kami ni Daddy sa inyo. Sagot ng anak nito. Matagal ng tita ang tawag ng bata sa kanya mula noong tinuruan niya itong lumangoy. Siya rin naman ang may gusto, kaya sa Mermaid Isla ang laging itawag nito sa kanya. Tumingin siya sandali kay Mauro na nakangiti lang bago siya yumuko sa anak nito. Talaga, little princess? Sasama kayo? Tanong niya sa bata. Yes po. And Tita Isla, Daddy told me everything po. Everything? Ano yun, princess? Nagusto ka po ni Daddy at love ka po niya. Sagot nito. Medyo nagulat siya dahil hindi pa nila yun sinasabi sa bata. Sinabi mo sa kanya? Tanong niya kay Mauro na tumango naman. Kinausap ko kasi siya kagabi. If it's okay with her if ever magkaroon ulit ako ng asawa. And she told me na kung magkakaroon daw ako ng asawa, gusto niya ikaw ang magiging mommy niya. So sinabi ko na. Napatingin siya kay Macy nang yakapin siya nito. Nag-pray po ako kay Papa God last night, Tita Isla. Ang sabi ko po sa kanya na ipaalam niya kay Mommy na gusto ka ni Daddy at gusto rin po kita na maging Mommy. And when I sleep po, nanaginip ako na magkakasama tayo na lumalakad sa beach ni Daddy. I don't know what is it po pero I feel like it's Mommy's answer and she says yes. Nakagat ni Isla ang ibabang labi sa mga narinig na para bang may humaplo sa puso niya. Napayakap na lamang siya sa bata at mariing pumikit. Hindi kita balak na palitan sa buhay nila, Cassie. Pero kung papayagan mo kung pumasok sa buhay ng mag-ama mo, pinapangako ko sa'yo na aalagaan at mamahalin ko sila tulad ng pagmamahal mo sa kanila. Bulong niya sa isipan at nagpasalamat sa yumaong asawa ni Mauro. Let's go. Brandy is waiting for us. Ani Mauro sa kanila. I'm ready, Daddy. Masiglang ani Macy at hinolding hands silang dalawa habang naglalakad sila palabas ng gusali. Kasama nga ang mag-ama ay bumalik sila sa Puerto Galera. Muling ipinakilala ni Isla si Mauro sa mga magulang, pero hindi na bilang bisita, kundi bilang manliligaw niya. Natural na nagulat ang mga ito, pero wala namang natanggap na pagtutol sa mga ito pagkus ay natuwa pa para sa kanila. Hay, salamat naman sa Diyos at may lalaki rin siyang nagustuhan. Akala ko kasi talaga ay balak niyang tumandang dalaga at maging sire-serenahan na lamang habang buhay. Pabirong sabi ng nanay niya. Basta Mauro, iingatan na taalagaan mong anak namin kung sakali man na maging kayo. Hindi kami manghihimasok sa pagmamahalan ninyo. Basta alam naming masaya kayo at susuportahan namin kayo. Dagdag naman ng tatay niya. I promise po, tito, tita. Iingatan at mamahalin ko po si Isla. Makakaasa po kayo na hindi ko siya sasaktan. She's the world to me now. Sa amin ang anak ko. At iingatan ko ang bagay na nagbibigay ng saya sa amin ng anak ko. Salamat din po at kahit na single dad ako ay pinayagan niyo ako mahalin si Isla. Ay ano ka ba naman? Wala naman sa amin kung may anak ka na. Ang mahalaga ay wala kang asawa. Basta mahal niyong mag-ama si Isla, walang kaso sa amin. Thank you po. Mahal na mahal po namin siya. Anito habang nakatitig sa kanya. Ramdam ni Isla ang tunay at tapat na pagmamahal na nararamdaman nito para sa kanya. Bandang hapon ay nagkayayaan sila na mag-picnic sa dagat dahil gusto ng anak ni Mauro na makita siyang lumangoy sa dagat, suot ang mermaid tail niya. Malugod naman niyang pinagbigyan ng bata na tuwang-tuwa, lalo na nang isama niya ito sa paglalangoy. Marunong na rin kasi ito at suot na rin nito ang mermaid tail nito. I can feel now na totoong mermaid tayo, Tita Isla, because we're swimming at the beach now. I really like it here po. Masayang wika ni Macy. I told you, diba, maganda rito? At kapag natuto kang lumangoy, mas magandang subukan mo sa dagat lumangoy suot ang mermaid tail mo para mas ma-feel mo talagang mermaid ka. And now nararanasan mo na. And I'm proud of you dahil mabilis kang natuto lumangoy, princess. The best ka po kasi na teacher, tita. Nang kunin ni Brandy si Macy para turuan pang lumangoy kasama si Jep na pamangkin niya, ay naramdaman niya ang paglapit ni Mauro. Naupo ito sa dalampasigan sa tabi niya. Hi, beautiful mermaid. Can I be your Prince Charming? Banat nito. Natawa naman siya at pabirong pinalo ito sa matipunong braso. Yan ka na naman sa mga hirit mo. Totoo yun, sweetheart. Maya-maya'y naramdaman niyang hinawakan ni Mauro ang suot niyang mermaid tail. I never believed that mermaids are real. For me, mga kwento lang sila na ginawa ng malikot na imahinasyon para sa mga bata. But after watching your videos, muntik na ako maniwalang totoo sila dahil sa'yo. Anito at puno ng pagmamahal siyang pinagmasdan. Napeke, bakit Mr. Serious Billionaire? Hindi naman. Kasi totoo namang may maganda kang kalooban.
Unexpectedly, ikaw pala ang babaeng muling magpapatibok sa puso ko. Sus, bola. Totoo. I can't believe na yung Mermaid Isla na kinausap ko noon dito para sorpresahin ng anak ko ay ang sirenang bibighani din sa puso ko. You're the most beautiful mermaid I've ever seen, Isla. And you're the only mermaid I believe is real. Just like my love for you. I love you, Mermaid Isla. Matamis na napangiti na lamang si Isla at napahawak ng mahigpit sa kamay ni Mauro. Ang hampas ng alon sa dalampasigan ay tinutumbasan ng malakas na tibok ng kanyang puso. Thank you, Mauro. I love you too. Anya't niyakap ito upang iparamdam ang pagmamahal niya para rito. 4 na buwan nang nakalipas ay sinagot din ni Isla si Mauro na hindi rin nakaligtas sa mga fans niya. Bilang kilalang bilyonaryo ay kumalat din ang balitang magkasintahan na sila, pero hindi nila pinahihintulutan na pasukin ng publiko ang relasyon nila. Nagpatuloy sa pagiging content creator at mermaid diver si Isla, bagamat paminsan-minsan na lang dahil sa mansyon na siya ni Mauro nakatira. Katuwang na rin niya sa misyon niya sa pagsuporta sa mga Marine Conservation Foundation si Mauro na naging asawa niya rin paglipas ng 2 taon. Ang pagmamahalan nila ay nagbunga rin ng isang baby boy na labis na ikinatuwa ng anak nilang si Macy. Mabilis man at hindi inaasahan ni Isla na ang isang simpleng content creator at mermaid diver na tulad niya ay mamahalin ng isang seryoso at tahimik na bilyonaryong tulad ni Mauro. Masayang-masaya naman ang puso niyang nakilala siya nito at pinagtagpo ang kanilang mga puso. Doon ay napatunayan niyang ang kapangyarihan talaga ng pag-ibig ay hindi masusukat. Hindi mo malalaman kung kailan ito darating at kung sino ang ibibigay nito sa'yo. Tulad ng dagat, ang hangganan at lalim ng pag-ibig ay hindi mo masusukat. Minsan, kailangan mo lang matutong lumangoy sa agos ng kapalaran hanggang sa dalhin ka nito sa tamang landas. In life, not everything you see is real or should be believed. And not everything you believe is real and can be seen. Sometimes, you simply have to believe, just like love. Even if we cannot see it, we believe it is real. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.